Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglabag-labag na tang with evidence. Huy, totoo ba to? Tatalon si Senator Alan Peter Cayetano sa grupo ni Win Gatchalian at Soto? Iiwanan niya sina Amy Marcos? Hoy! Anong klaseng chika yan, Kabibig? Ako nga na-shock sa latest news ngayon eh. Totoo kaya ito? Naku! Si Senator Alan Peter Cayetano gusto makipag-meeting kay Senator Win Gatchalian. Para saan? Nako, kinakabahan ako sa Lunes. Baka may magic na mangyayari. Baka may hocus-pocus. Since last week, si Joel Villanueva, si Mark Villar, tahimik talaga. Wala ni minsa isang komento or posting sa Blue Ribbon Committee hearing ng Senator Alan Peter Cayetano. Ngayon, kahapon, nag-live si Senator Alan Peter Cayetano at meron siyang hamon kay Senator Win Gatchalian. Itong hamon ba niya ay tatalon siya sa grupo ni Win kung makipag-meeting si Win Gatchalian? Win na win pero talong-talo. Naku Kabibig, kinakabahan ako nito Kabibig ha. Kasi sabi ni Ping Lacson, ang grupo daw ni Win Gatchalian ay tawag dito, sabi ni Claire Castro, ito daw ang pinaniniwalaan ng Malacanang. Pati na yung mga ibang law experts. Law experts! Talaga? Depende na sa law expert kung ayaw sa mga Duterte or maka-BBM. Pero alam nyo Kabibig, wala nang kakamping ngayon, no? Puro na lang pro-BBM at pro-Duterte. Anti-BBM, anti-Duterte. Napansin nyo? Parang nawala sa linya ang mga kakamping, mga dilawan. Kasi itong mga kakamping at dilawan, ewan ko ba kung bakit galit na galit sila sa mga Duterte at dahil dyan ay nakipagsanig puwersa sila sa mga Duterte. Sa mga Marcos. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, wala na ngayong kakamping. Parang merong mga konti-konti na lang surviving pero ganun pa rin. Kay Marcos na sila. Nasaan na yung never again? Nasaan na yung magnanakaw, diktador? Para yatang nilunok kung lahat at hindi nagtira. Parang ganun Kabibig ba? Pero Kabibig, ito ha, feel ko talaga hindi tatalon si Senator si Senator Alan Peter Cayetano eh. Feeling ko talaga gusto lang niya na magkaroon ng peaceful ang Senado at malaman kung sino ba talaga ang totoong Senate President. So ito Kabibig, manood tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Hopefully, pakinggan ito ni, sino ba yon? Ni Senator Win Gatchalian. Senator Win, makinig ka. Ito I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo. May naiisip akong solusyon. Mahirap umano tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. No? By the way, guys, let me go to that muna na mabilis. Ito. Sabi po sa Philippine Constitution, hindi lang to sa rules, sa Philippine Constitution, nakalagay po dito, the Senate shall elect its President and the House of Representatives Speaker by majority vote of all its members. Iba po yun sa sinasabi dito, a majority of each house shall constitute a quorum to do business, but a smaller number may adjourn from day to day. So yung a majority of each house and a majority of all its members, magkaiba yon. At sinasabi din dito po na ito, meron po kasi dito yung about each house being able to pass its own rules, no? Each house may determine the rules of its proceedings. So kung titingnan mo ang rules natin, yung officers po,
yung secretary, yung sergeant at arms, Senate President pro tempore at Senate President 13 ang kailangan. Kasi all members. So, ang konstitusyon ay nagbibigay ng power sa rules at sinasabi po dito sa dalawa na kailangan 13. So, kung walang 13, hindi kayo tunay. I'll offer you. Kung walang 13, hindi kayo tunay. Peke kayo. O ito ang komento ng mga nation. Kahit mitingan pa niyo yan, kung ayaw talaga ng kabilang panig na may ibang senador, pwede naman, di ba? Kung ayaw nila. May ibang senador na mamumuno bilang SP, wala ring mangyayari. Ang hinihingi lang naman ng iba ay patas at balansing pamumuno. Isang leader na may sariling panindigan at hindi sunod-sunuran sa administrasyon. Bilang mga senador, ang mandato ninyo ay pagsilbihan ang bansa at ang sambayanan, hindi ang kapakanan o interest ng iisang tao lamang. Takot din, ikaw ba naman lumaban sa attorney na may alam sa batas? Of course, 'di ba? Si Win Gatchalian. Ang tanong, may alam ba sa batas si Win Gatchalian? Merong alam sa batas si Win Gatchalian, pero hindi talaga same sa kung ano ang ka-intelihente, ka-proficient ni Senator Alan Peter Cayetano. Wala yan kay Erwin, bend the law na lang nila. Tuta yan, hayaan mo na ikaw pa din ang Senate President ng Pilipino. Walang alam si Erwin. Akala ko basahan mo ng Biblia. Hindi naman. In fairness sa napansin natin yun, kalma lang talaga si Senator Alan Peter Cayetano. Alam nyo kung ano ang kanyang way on how to convey message to people and to the senator through constitution, through batas, through mga laws na itong dapat. We have to follow the certain articles, the certain rules, which is tama lang naman kasi we're not here to bend the law. 'Di ba, kabibig? Kaya marami ang pumupuri kay Senator Alan Peter Cayetano at ngayon nakikitaan siya ng potensyal. Nakikitaan siyang potensyal na posibleng katandem or ka-running mate ni VP Sara sa 2028. O ikaw, payag ka ba na magiging katandem or running mate si Senator Alan Peter Cayetano ni VP Sara sa 2028 as Vice President? Kung noong katandem ni Senator Alan si Pangulong Duterte, at natalo siya ni Lenny, pero baka 2028, this is his time. Kasi he already proved to the people kung gaano siya katalino, kung gaano siya ka-firm sa kanyang desisyon, na hindi talaga siya matatakot sa mga statement ni Tulfo. Si Tulfo nga ngayon, humingi ng tawad na. Di ba? Tulfo. Versus Alan Peter Cayetano. Sino ngayon ang tapang-tapangan? Si Erwin Tulfo, kung ano-ano mga sinasabi, kung ano-ano mga kabastusan ng lumalabas sa kanyang bibig. Si Senator Alan Peter Cayetano, ano ba ang kanyang statement tungkol sa mga Tulfo? Ito, kabibig. Pakinggan natin. Ito lang naman. Go back. Ito. Nasaan ba to? I think here. Ito. Going back to yung hearing ni Senator Erwin, the 12 might want to rein him in even during martial law, even during the abuse of arrest, kaliwat kanan at yung mga torture. Wala pong high official na nagsabing, kwekwelyuhan ko, ako mismo arrestuhin ko yan, etc. So, it's incredible that you'll have a human being speaking like that. Kaya sa sulat ni former Congressman Michael Defensor, dapat ang sagot namin ay simpleng umattend kayo sa legitimate na Blue Ribbon Committee dahil yun ang may legal protection. Pero siguro idadagdag ko dun sa sulat na yung ganun mental state ng isang senator tapos siya ang magiging chairman, walang makakapag-guarantee ng inyong safety doon. At going back to yung hearing ni Senator Erwin, the 12 might want to rein him in even during martial law, even during the abuse of arrest, kaliwat kanan at yung mga torture. Wala pong high official na nagsabing, kwekwelyuhan ko yan, ako mismo arrestuhin ko yan, etc. So, it's incredible that you'll have a human being speaking like that. Kaya sa sulat ni former Congressman Michael Defensor, dapat ang sagot namin ay simpleng
umattend kayo sa legitimate na Blue Ribbon Committee dahil yun ang may legal protection. Pero siguro, idadagdag ko dun sa sulat na yung ganun mental state ng isang senator tapos siya ang magiging chairman, walang makakapag-guarantee ng inyong safety doon. At Tama, 'di ba? Mental state talaga ang tinutukan ni Senator Alan Peter Cayetano. So, kung ganun man ang iyong chairman ng Blue Ribbon Committee, baka posibleng lahat kayo contempt, 'di ba? Oh, ito pa kabibig ha. May nakita akong video na talagang nagagalingan talaga ako kay Senator Alan Peter Cayetano. Kung tatakbo itong Vice Presidente ni Bibi Sara, ikakampanya natin to, bobotohan natin to. We need this kind of leader, mga kabibig. Ito. guys, kung mahal nyo si Senator Win, huwag nyo sirain yung kanyang future. Saka nakita ng Senate President, unang gagawin, imbitahin yung SILG, yung Secretary of Interior and Local Government para ayusin yung peace and order sa Senate. May sarili tayong USAA, may contingent tayo ng Marines PNP, may PNP sa labas. Pag kulang yon, you can request the PNP. Hindi mo pinapapunta yung SILG mismo. Ngayon naman, ang magde-decide kung sinong Senate President, hindi rules natin, hindi constitution natin, civil service. Sino ba nag-appoint ng Civil Service Commission? Malacanang din, di ba? So, napakahirap po. But I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. No? By the way, guys, let me go to that muna na mabilis. Ito. Sabi po sa Philippine Constitution, hindi lang to sa rules, sa Philippine Constitution, nakalagay po dito, Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its members. Of all its members. Iba po yun sa sinasabi dito, a majority of each house shall constitute a quorum to do business, but a smaller number may adjourn from day to day. So yung a majority of each house and a majority of all its members, magkaiba yon. At sinasabi din dito po na I think na napakinggan na natin yan sa Excellence Senator Win ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero kabibig sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na 18 ex-Marines, wag kayong pumunta bukas sa Blue Ribbon Committee hearing ni fake Erwin Tulfo. Hala. So, ang 18 ex-Marines naman ay pinaniniwalaan na ang the only Senate President ay si Senator Alan Peter Cayetano. I'm sure hindi yan pupunta bukas. So, ito kabibig ko, may nakita akong video ba? Kung totoo ba ang mga statement, inassess ng isang lawyer kung totoo ba ang statement ng 18 ex-Marines. Pakinggan natin kabibig Imagine mo, presidente, pinangalan nila, yung dating speaker, pinangalan nila, and some senators, even former Senator Soto, or Senate President Soto, pinangalan nila. So, they are not definitely joking kasi alam nila yung refs back in case na nagsisinungaling sila. So, I don't see any reason why they will tell lies diba? In the face of all these serious accusations before a Senate investigation at that. Tapos with all the cameras and the attention of the nation at them, kung hindi totoo yung kanilang pinagsasabi. Testimonya po ng 18 ex-soldiers, saan po kayo pinakagulat kanina sa kanilang mga revelasyon? Well, yung kanilang pag-reaffirm doon sa kanilang sinabi sa kanilang affidavit, yung affidavit or pinagsamang salaysay nila na nag-deliver sila ng maletang pera sa first family. Doon ako na-shock talaga. Kasi yung iba kasi, meron na tayong knowledge about that. Kasi nagkaroon ng press conference or conferences before, isinwalat na nila yan, yung mga kongresista at senador na tumanggap di umano ng maletang kickbacks. Pero yung emphasis nila doon sa first family, referring to the President, the First Lady at kay Representative Sandro Marcos, doon ako na shock kasi they were really very detailed, straightforward, and honest about it. Wala akong nakikitang invento doon sa sinabi nila . Opo, at meron pong isang senador kanina, sir, nakapuna,
na napaka detalyado raw po ng mga pahayag na kahit katiting daw na detalye na magkamali kahit sa spelling ng pangalan, pwede raw yung i-refute sa court pag binusisi po yung ebidensya. Itong ganitong katibay po ng mga pahayag, sir, ito ba yung makatatayo sa korte? Sa inyo pong tingin? Well, sa aking experience, I've been in the practice for almost 3 decades, 30 years na halos. Actually, 29 years. And I have seen it all. I've been a trial lawyer up to litigation counsel up to the Supreme Court and even in the COMELEC. Nakita ko lahat ito. At witnesses like that, when they declare statements in a straightforward, sincere, honest, and detailed manner, usually sinusustain yung mga testimonya nila sa korte. So I think yung kanilang sinabi kanina will stand legal scrutiny in a courtroom scenario. Opo, lalo pa yung kanila pong mga sinabi na meron pang corroborating evidences, attorney. May screenshots pa with timestamp, sir. Yeah. In fact, doon din na I was very observant kanina regarding that. Kasi may mga detalye doon na wala sa kanilang affidavit, pero nilabas nila for the first time kanina. So I said, these are very, very damning evidence against those being named. Smoking gun yung kanina, yung mga dagdag na mga detalye nila. And the more it strengthens yung kanilang kredibilidad at credibility ng kanilang mga testimonya. Opo, lalo pa attorney no na napakatindi po ng kanilang mga pinangalanan ng mga personalidad. Kasama nga po ang Presidente Marcos Jr., former Speaker Martin Romualdez. Ito pang mga ganito, sir, makatatayo sa korte? Yes, kasi normally an ordinary person will not name itong mga high profile or perceived to be strong personalities, and especially those personalities na nasa poder ng ating pamahalaan. Imagine mo, presidente, pinangalan nila, yung dating speaker, pinangalan nila, and some senators, even former Senator Soto, or Senate President Soto, pinangalan nila. So, they are not definitely joking kasi alam nila yung rest back in case na nagsisinungaling sila. So, I don't see any reason why they will tell lies in the face of all these serious accusations before a Senate investigation at that. Tapos with all the cameras and the attention of the nation at them, kung hindi totoo yung kanilang pinagsasabi. Opo, that explains well na meron pang mga nagsasabi, Attorney Manny, na hindi lang pala yan 18, may 100 pala yan. Lalo na kung mag-appear yung mga kasama pa nila. Ang iba raw, attorney, active pa sa serbisyo. Actually, I'm expecting additional people coming out. Mga 12 yata yan gusto ring lumabas. I'm not really sure kung matutuloy. Pero if mangyari yan, the more ma-strengthen yung kanilang mga alegasyon. At NJ, I just want to say ito. I have witnessed hearings in the Senate as a resource person and as counsel. And also in the House as counsel, in several investigations and hearings. But normally, itong mga resource persons na nagsasabi ng totoo, pagdating ng korte, sinusustain sila eh. So, I remember to 12 congressmen in the Senate, I mean in the lower house, and some former senators, and even during the time of one committee chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, I was a resource person. At na-notice ko, yung mga nagsasabi ng totoo, usually straightforward sila at walang takot when they relay before the committees yung kanilang nalalaman. At yung mga kasong yun nag-prosper either sa Sandigan Bayan or in the lower courts. So, and even in the office of the Ombudsman. Kaya kanina natutuwa ako dahil sa tingin ko, will stand talaga yung mga testimonya nila, will stand scrutiny even outside of the court, kahit sa mga quasi-judicial bodies, even in COMELEC, even in the Supreme Court, that will stand. Kasi wala akong nakikitang butas doon. Of course, it's never perfect, MJ. At saka mas mabuti nga hindi perfect ang testimony because it indicates
a batch of truth, di ba? Kasi kung perfect naman, baka rehearse or coach. So, kanina nakita ko, Tama. hindi naman siya perfect na 100%. Tama. Pero they were really sincere and honest. Correct. And Correct. detalyado sa mga sinasabi nila. Detalyado sila. Opo, sa experience po nyo, sir, sa case build-up sa PACC, ano pa kaya ang lacking na corroboratory testimony para po mas mapagtibay pa ang mga ebidensyang isinuwalat ng 18 ex-soldiers o ng Grade 18 kanina? Kasi syempre, na-mention po yung pangalan ni former Congressman Zaldico na may possibility raw na mag-testimony via Zoom. Oo. Sana mag-testimony yeah. siya. Mas mabuti siguro kung magsalita na si dating House Appropriations Chairman, Congressman Elizaldico. At sabihin na niya kung ano talaga ang nangyari. Correct. And si Gutesa, sana lumabas siya uli. Pero for purposes of filing cases before the courts and investigation purposes, yung mga sinasabi ng 18 ay enough na. Pero kailangan for conviction, kailangan yung testimony also ni Tiksay, Mark Tiksay, at Mark Tiksay. Importante din yun. Diba? May dalawa silang minimension doon na tagabilang ng pera at saka taga-account ng pera na dinideliver nila. So kailangan yon kung sa korte na ito. But for purposes of investigation, enough na yung sinabi ng mga dating Marines and Army. So there you go, kabibig. Naku po, sana mag-Zoom. Sana makasali si Zaldico, no? Para itong mga magde-deny, mabilaukan na at malaman natin ang katotohanan. So yun lang, kabibig, ang ating Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!